Okay, so magandang hapon. Ngayon ay August 23, Sabado, mga alas 5 ng hapon. So dito tayo sa kabilang taniman sa location 2. And alam nyo naman na may problema ako sa trip sa location 1. So iniisip ko kung ano ba talaga yung possible cause nun. Kasi dito, wala akong nakikitang trips. Considering na, yan, butas yan. Yan, walang net dito. Ang iniisip ko, idea lang to siguro dahil sa lakas ng hangin, nililipad yung trips. Ewan ko lang. It's a weird idea, pero to be honest, may trips dito, pero dun lang banda dati. Dun sa bandang kulob dun dati. Nung 12 pa yung tanim, yung box natin dito. Ngayon, dun ko lang napansin, pero hindi siya kumalat. Yun yung iniisip ko, kung ano bang meron dito, bakit hindi siya dinadalawan ng trips. Samantalang dun sa kabila, sa location 1 natin, may trips. Inisip ko kasi, since covered dyan ng pader, hindi ganun kalakas yung hangin na nahahampas dun sa mga lettuce ko. Kaya siguro, hindi rin natatangay yung trips palayo. Idea lang yun Kasi based sa research ko, hindi naman talaga nakakalipad ng malayo ang trips. At sobrang gaan din nila. Kaya siguro dito malakas hangin, pag tumalon siya, lilipad siya. Nililipad siya. Wala lang. Yun yung nakikita kong idea kasi meron din kung kilala niyo yung JNG Backyard Farming, yung may taniman sa Rizal. Ang taniman niya ay hindi nagkakaroon ng trips kasi wala siyang net Pero napapaligiran din siya ng mga puno-puno. Pero wala siyang trips. Yun yung pinakamaganda. Kung ang pinaka problema niya lang yung insekto ng mga butterfly, uod, yan. Wag lang siguro siyang dapuan ng armyworm, yan. Hindi ko sure kasi ang siguro isa rin problema dito, itong lugar kasi namin ay sabi daw, hindi ko naman inabot, is dating palayan. Kasi nung lumipat kami dito, parang 3 pa lang bahay sa lugar namin dito ay puro talahib. Hindi ko alam na kung palayan ba talaga sila dati, pero puro talahib. Ayun. So siguro, doon din siguro nag-originate yung mga insekto or kung ano man. Pero yun, so pag umuulan-ulan, pumapasok ako dito kahit ayoko kasi tinatanggal natin yung tubig. Ayan, tubig. Ayan. Natanggal ko lang. May mga kalawang galing sa taas. Ayun, hindi ko kasi napinturahan Pero nag-iisip na rin ako yung panibagong idea dito. Kung paano ko gagawin, anong gagawin natin. O kung ano man. Pero may gagawin tayo. Ito kasi 1.2 yung haba, kaya hindi sumukat. Ito nasa 1 meter to Ito, dapat nasa 1 meter lang siguro. 1.2 kasi to Pero yung susunod natin, kung nakita nyo yung sa location 1, parang ganun lang din yung setup. Yung pinakatuktok, yun yung inisip ko kung PVC type ba. Kasi tuktok talaga ang pinakamadali para sa akin, para tatanggalin mo para mag-harvest ka sa loob. Parang ganun. Ganun yung idea talaga na nasa utak ko. Pero titingnan ko pa kung ano mangyayari. Pero palagay ko kasi kailangan niya pa rin ng pagganito papunta doon, yung connection papunta dyan. Kasi yung kakapitan ng ating net, para sa kakapitan ng net. Kasi kung mapansin nyo, ito lumulundo, di ba? Ito medyo madali lang, kakapit mo lang yan, okay na. So kailangan niya talaga yan. Pero yung isang major problem ko is yung bubong. Yun, mali kasi yung pagkakakapit, dapat nasa baba yung PVC. Parang ganun. Anyway. Yan. So ang issue ko dito is tip burn. Palagay ko kasi dahil dito sa plastic. Siguro hindi rin talaga siya kasing ganda nung natin dito, plastic. Ayan, mapansin mo. Ito kasi yung plastic na gamit natin sa 1x3. Yan. I-compare nyo naman. Yan. Iba yung kapal nito. Tibay. Kaya, pero mahal yan. Mga times 3. Kung gumastos akong 200 dito sa kabila, 750 yung ginagastos natin dyan. Well, anyway. Yan. So, ano ko lang ang ating pinaka high-tech na kandado. Wait lang.
Okay. So, kanina lang namigay ako ng tanglad sa kapitbahay. Isa lang. Eh, wala nang ibang may gusto. Ang dami kong tanglad. Ang dami kong tanglad eh. Ayan. Hindi ko ba naasikaso hanggang ngayon. Pero kailangan sipagin talaga ako para asikasuhin. So, ito yung tanim natin na for harvest natin. Kala ko bukas, pero 1 week pa. Isang week pa. Ayan o. Tanim natin siya ng July 18 eh. Kung i-compute mo kasi yan, mga September pa yan. September 2? O ano, dapat September 2. Eh ngayon ay dapat pwede na pala siya ng Sunday, no? Pero kasi hindi siya masyadong lumaki eh. I-double check ko nga. Kala ko July 27 siya. Palagi ko July 27 to kasi yung next na batch ko dun. Ito pala yung July 27. July 18, July 27, then August 1. Yun pala. Sorry. Kala ko, ito pala yung July 27. So, ito pala yung for harvest ko sa Friday. Sa darating na Friday. Inisip ko nga kung pwede ko na siyang i-harvest bukas. Kasi nabanggit ko kay Kuya Jojo. Pero kasi sa laki nila, negative. Ayan, negative. Ayan. Ewan ko, titingnan ko bukas pero malabo eh. Tuesday na lang siguro. Sabi yung kay Kuya Jojo kasi medyo maliliit pa. Well anyway, yun lang naman gusto kong pakita sa inyo. Then, hindi kasi ako makabili ng bakal kasi may sasakyan. Yung haba ng bakal eh, 12 feet. 12 feet yung bakal. Kaya hindi nagkakasya sa garahe. Lalo na ngayon may sasakyan. So, kailangan wala yung sasakyan pag gagawa ko doon. Pero yun nga, overall may idea na ako kung paano ko siya gagawin. I-design ko na paano yung sukat, pati yung pahaba dito, yan yung pa-diagonal dyan, sukatin na natin. Tapos ang bala ko, nakasuksok siya dito, di ba yan ang may butas, nakasuksok siya dyan yung gagawin nating paslant dyan. Yan. Tapos palagay ko itong 1 meter na to, sakto na yan doon. So yung pinakabubong ang pinaka iniisip ko ngayon kung paano discarding gagawin natin, ganyan. Pero palagay ko mag PVC muna ako kasi ang pinaka gusto ko is natatanggal. Kailangan natatanggal yung pinakabubong. Kasi yun yung pinaka madaling way ng pag-harvest sa kanya. At dahil PVC siya, hindi siya mabigat. Ang ano na lang natin is paano natin siya i-secure na hindi siya liliparin. Although dito hindi naman nililipad kasi nilagyan ko ng alambre. So ang tanong, paano natin siya mapatibay na parang may alambre siya. Okay, so nagigets niyo yung thinking thought ko kung paano ako mag-isip. Kakaiba at weird. Well anyway, so hopefully ito lumaki. Kasi yon ay palagay ko next week, unti-unti na natin maubos. Pero kasi yan next week, sabihin mo, imagine niyo na lang lahat pantay-pantay yung tubo, tapos 6 yan. Kaya ubusin ng mga 7 araw. Hindi na masama, no? 7 araw. Depende pa sa lakas ng bibili. Kasi minsan bumibili na rin daw yung taga-sanggupsal eh. Pero anyway, ang primary customer ko kasi talagang gustong servisyoan is yung mga direct customer. Ayan. So medyo maraming challenges, ang dami kong supply. Siguro dahil din sa kakaibang panahon natin ngayon. Sobrang init, tas biglang uulan. Sobrang init, biglang uulan. Ayan. So ayan o, lumulundo. So yan. Tuloy-tuloy pa rin naman ako ng tanim. So sa kabila, may trips, di ba? So kanina, 2 beses ako nag-check doon. May mga napatay ako siguro mga 9 na peraso, 10 peraso. Ang dami. Yon. Pero itutuloy ko pa rin yung transfer ko mamayang gabi. So mamaya magta-transfer na ako. Tapos ang ginawa ko, hinalangan ko na lang yung divider nila ng isang net. Di ba nakita nyo doon may kulambo yun. Ginawa ko na lang siyang divider doon. So makikita nyo lang sa sa next update ko doon sa ating location 1. So ito yung mga tanglad ko, ang dami. Hindi ko sila didiligan kasi umuulan-ulan dito. Okay, yun lang. So hopefully may na-share ba akong kakaibang idea na naman na pwede nating subukan sa susunod. Yun lang. See you next time. Bye-bye.